babae, gano'n. Isa sa pinakamaingay ito, eh. Ito lang, ito lang disclaimer, sabi dito, "Gemgem na kaya ni Ma'am De Lima electric fan lang gamit sa kulungan. Digong niyo pa kaya yan atapang." Pero sabi ng mga taga Davao, walang baha dun. Manny A, magandang hapon. Dura lang daw sa Davao, binaha na. Oh, eto, isa sa pinakamaingay ngayon, itong si Kiko. Si Kiko Barsaga na anak ni PD. Jep Jep, Ramon had his final moments na din. Mga alatrapo na rin kaya di na ako nanood. Hello Jep Jep. Isa sa pinakamaingay itong si Kiko Barsaga pero mamaya na yung ano natin tungkol dito. Nilalabanan niya, sabi niya, "Why only Romualdez? Because he is the most powerful man in our country. If we can bring in justice upon him, then any politician is fair game." Ang lagi kong tinatanong, kung meron kang alam, bakit di ka magdemanda? Pati 7-Eleven, bumawi na si Diskaya. 'Di ba? Sinabi niya na wala siyang personal na transaction, wala silang, personal na conversation ni Romualdez. Pero itong mga 'to tuloy-tuloy-tuloy pa rin. Rosana Ragudo Buenasera po, 'no? Pinagtataka ko rito sa batang 'to. My goal here isn't to have Speaker Romualdez judged guilty of any crime. My intention is to show the people that no matter what they do, Speaker Martin Romualdez is untouchable. Ang sabi niya dito, my intention is to show. Pero wala siyang pinapakita kahit ano. Puro dakdak lang. 'Di ba? Yang batang Barsaga na yan, gusto lang din niya magpasikat. Yes, more or less. Para sa akin, na money ay naku 'pag nagmagaling si Kiko Barsaga paano mo imbestigahan wala naman resibo, awit, hindi ang pinagtataka ko malinis ba ang Dasmariñas? Gaano kalinis infrastruktura ang 4th District of Cavite na pinamumunuan nito? Eh, paano kung lumutang ang pangalan ng tatay nito na marami ring mga proyekto na kinakasangkutan na kahina-hinala at kaduda-duda? Yun lang ang tanong ko o baka naman inuunahan na ni Kiko? Yun lang. Next na laban niya, eto. Barsaga, hinahamon si Lacson. Ipatawag mo sina Romualdez at ko kung matapang ka. Ano yan, ipapatawag na walang dahilan? Ipapatawag na walang basehan? Gano'n yun? Gano'n na lang magpatawag? Remember na meron tayong tinatawag na courtesy, parliamentary courtesy. Kasi nung matatandaan mo, Kiko, or yung ano, kasi kabago-bago ni Kiko, baka hindi pa nag-aaral yan, hayop na yan. Marami ding ipinatawag ang, Kongreso o noon sa Quadcom pero walang senador na sumipot. So, ano ngayon ang mandato o obligasyon ng Kongreso para sibutin ang anumang imbitasyon din ng Senado? Yun lang. Josie Tango, shout out at saka Manay, wala sa kalingkingan ni Kong Sandro. Wala yan. Diyos ko, yung tatay niyan na si PD Barsaga, maka-Duterte noon. Puros kickbacks din ang inatupag niyan noon. Patay na ba si PD? Patay na ba yun? Ba't 'di ba sumunod? Hindi pa man humuhupa ang tensyon sa pagitan ni Cavite Representative Elpidio Kiko Barsaga at dating Senate President Tito Soto, isa na namang senador ang kinakalampag ngayon ng kongresista, si Senator Ping Lacson, ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Ayon kay Barsaga, nakasalalay sa mga susunod na hakbang ni Lacson ng kredibilidad ng kanyang pamumuno sa makapangyarihang komite. Hamon ng kongresista, patunayan ni Lacson na may tunay siyang tapang at integridad. Pero dapat patunayan din ni Kiko Barsaga na may corruption na ginawa yung House Speaker. Di ba? Kung kaya mo si Saldico at Romualdez sa Blue Ribbon, eh di good, sabi niya dito. Pero pag hindi, eh di parehas lang tayo. Kayo ni Soto. Takot sa lalaking responsibilidad. Hindi na bago sa politika ang sagupaan ng Senado at Kamara, ngunit sa pagkakataong ito, tila mismong kredibilidad ng Blue Ribbon Committee ang inilalagay sa alanganin. Para kay Barsaga, ang tunay na sukatan ng lakas ng isang leader ay kung kaya nitong patawan ng investigasyon kahit ang mga kaalyado o mataas na opisyal. Sa ngayon, wala pang tugon mula kay papansinin mo to, autistic to. Sorry sa mga may autism, pero
Yun ang sabi dun, dali, 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 dali. Boom, 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 boom. What is this? Kaladkarin si Senador Jinggoy Estrada sa flood control scandal. Agad na sinuyod ng aming team Kaya ang nga, proyektong iniuugnay sa kanya. Ang aming naabutan, mamaya na nga lang yan, dito muna tayo. Dahil diyan sa patutsada ni ano, eto laban ni Kiko eh, 'no. Montes Vlog, shoutout, tayo po ay nandito ayon sa direktiba ni President Bongbong Marcos. Ang sabi ng pangulo, wala tayong sasantuhin. Kung sino ang dapat managot ay managot. Oh, si DPWH Vince Dizon, loyal din yan kay Romualdez. Sa 2026, ang dami na namang mamamatay sa baha tapos siya naman ang magre-resign. Wow. Kilala ko si Speaker Romualdez matagal na pero hindi ko masasabi na close friend ko siya. Daming binabakbakan nung batang 'to, nakakapagtaka. So ngayon yan, dahil nga dun sa bakbak na susunod-sunod na bakbak ni Kiko Barsaga dito kay Romualdez, eh, meron yata tayong, supplemental video diyan. Anong planong magbitiw si Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker? Ayon sa kanyang tagapagsalita, super majority pa rin ang sumusuporta kay Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Siniguro ng bagong talagang tagapagsalita ni House Speaker Martin Romualdez na hindi magbibitiw ang Speaker sa pwesto. Walang planong mag-resign, walang planong pagtatanggal at wala ring plano na magkaroon ng palit ng liderato dito sa mababang kapulutan. Giit pa ni Barbers, higit 90% ng mga miyembro ng Kamara ay nakasuporta pa rin kay Romualdez. Ganyan din ang giniit ni House Infrastructure Committee Chairman Terry Ridon. Yeah, I think the supermajority for the speaker remains. No? So I think that should be the end of that. Pero sabi ni Cavite 4th District Representative Yeah, Kiko diba? Barzaga, dapat unang imbestigahan ang speaker kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez because he's now Speaker. Bukas naman daw si Romualdez na Ano yun? Dahil siya yung speaker, siya yung dapat imbestigahan. Ayun, sira ulo din ng bubo. So, ibig sabihin, pag may nangyaring krimen sa Pilipinas, dahil si BBM ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno, siya yung dapat imbestigahan. Bobong animal. Kupal. kay Barzaga. The speaker would be available to give him that time and discuss things or ask clarifications directly from the speaker. Sa gitna ng mga kontrobersya, tila hindi pa rin namamatay ang alingas-ngas ng posibleng rigodon sa Kamara. Ang tanong, matibay ba ang kapit ni Romualdez o may darating pang bagyong maaring yumanig sa kanyang liderato? Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. Well, News 5. yan yung mga bali-balita ngayon. So, tapos kaladkarin si hindi naman pwede mag-resign na lang yan si Romualdez na dahil lang sa isang Agot Merano siya, dahil lang sa isang sinabi ng isang Kiko Barsaga. Ang tinatanong natin dito ay pagpakita siya ng ebidensya, hindi yung puro ngawa. Ano ang basehan niya kung bakit kailangang imbestigahan si Romualdez? Hindi yung sagot mo dahil siya yung pinakamataas sa Kongreso, dapat din siyang imbestigahan. Eh kung walang committed crime. Ngayon, kung meron siyang alam, ilabas na lang. Okay? Eto, balitaan nga natin tungkol nga dito sa mga kura-kura. Jinlin Montenegro, shoutout. Sa mga nangyayaring E. Lorenzo, nagpakilala yung bata, baka may sumusulsul sa kanya. Eh, paano niya ngayon ipapaliwanag to? Oh, Kiko Barsaga, big time. Dasmariñas Councilor Kiko Barsaga gets a video greeting from the President Duterte. Nagpapakita rin ng maraming pera. Nagpapakita rin ng boobs Janga na syota. Oh, ayan pala eh. Hindi para meron ano dito na they have to contest yung psychological capacity ni Kiko Barsaga. Kasi sinasabi nila na parang he is different from the others, 'di ba? Nepo baby si Kiko, yes, yes. Inuunahan na lang ni Kiko yung, mga posibleng, lumabas
na mga kinalaman ng kanyang pamilya sa korapsyon. Sa totoo lang, real talk 'yan. Pero ipo-post ko mamaya sa Facebook. Okay, so what is this? Oh, dahil may nabalitaan ako dahil nga dun sa revelasyon ng, Office of the Vice President kahapon ay, mag-iimbestiga na rin ang Kamara de Representante, ang House of Representatives sa mga travel authorities o kaya pagbiyahe-biyahe ng mga elected officials ng ating bansa. Bilang yung pinaka-latest na narinig ko, magkakaroon di umano ng investigasyon sa mga pagbiyahe abroad ng mga elected officials. Nakaw, Sara, madadali ka na naman dito.